Magandang araw po. At maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorioong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Pebrero. At siyempre pa, binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga puso o Happy Valentine Day sa inyong lahat. At tulad ng dati, matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At siyempre pa, 2-in-1. Napanood nyo na at natunghayan ang inyong kapalaran sa linggong ito, ay mababasa nyo pa sa description ng YouTube video na ito ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorioong. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At kung wala kang sipi ng nasabing aklat ni Maestro Honorioong bilang patikim ay serialize na inilalabas natin sa weekly horoscope na ito sa ilalim ng video na ito sa description. Ang isang nobelang hinango sa nasabing mga aklat ni Maestro Honorioong na pinamagatang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ito'y kasaysayan ng isang bata na naghalughog sa lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat sa paghahangad na magkaroon siya ng kapangyarihan. At nakita niya sa lumang baol ang iba't ibang paraan o formula kung paano magkakaroon ng kakaibang kapangyarihan. At isa nga sa mga nasa loob ng lumang baol ng kanyang lolo Damian ay ang libro o aklat na binabasa sa ngayon ni Aryabhata, ang Testamentum ni Haring Solomon, kung saan pinatawag ni Haring Solomon ang mga espiritu upang katulungin niya sa paggawa ng maringal na templo ni Yahweh sa Jerusalem. At ngayon, ang ating sikreto ng okultismo at mistisismo ay nasa ika-36 na labas na. Kaya kung hindi ninyo napanood o nabasa sa description ng YouTube video na ito ang mga nakaraang nobelang serialized na Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo, ay balikan nyo lamang ang mga nakaraang weekly horoscope. Unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, pagduktong-duktongin nyo ang mga nakaraang weekly horoscope upang mapagsama-sama ninyo ang kabuuang kwento o nobela ng pakikipagsapalaran ng isang bata na si Aryabhata upang magkaroon ng kapangyarihan. At ngayon nga sa serialized novel na nabanggit ay nasa ika-36 labas na tayo. At ngayon, 2-in-1 ang ating weekly horoscope. Nakabasa ka pa ng nobelang patikim na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorioong. At siyempre pa, narito na ang iyong kapalaran sa linggong ito sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pang swerteng matatanggap ka sa linggong ito na
kasama na rin ang araw ng mga puso. Kaya, nood na! Weekly Horoscope, February 9 to 15, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Napakataas ng level ng kumpiyansa mo sa iyong sarili sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero. Kaya ano man ang iyong gusto, pera, material na bagay, karangalan, tapat na karelasyon, maligayang pag-ibig o kung ano paman, walang pag-aalinlangang mapapasa kamay mo ang lahat ng ito. Mapalad na kulay ang old rose. Swerteng numero 2, 11, 25, 32, 40, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, mababawasan ang mga swerte mo, pero hindi naman nangangahulugang ito na ikaw ay mamalasin na. Sa halip, nagkataon lang na ngayon ay pahihiramin mo ng swerte ang mga taong nasa paligid mo at ang mga taong sadyang dikit sa iyo. Ngunit mag-ingat ka, baka pati pera ay hiramang kanila at pagkatapos ay hindi na magsipagbayad, at kapag sinisingil mo, ikaw pa ang lalabas na masama. Mapalad na kulay ang aquamarine. Swerteng numero 6, 18, 27, 35, 39, at 42. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Ang pagmamahal ng tao ay kumukupas at nawawala rin. Ngunit ang sa iyo ay kakaiba. Ang madarama mo ngayon ay ang pagmamahal ng langit. Walang pagmamaliw at wala ring pagkakupas. Kaya naman, sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, madarama mo ang pagmamahal ng nasa itaas. Ang mga biyaya at pagpapala ay laging mapapasayo. At ang mga swerte at magagandang kapalaran ay magdaratingan ng sunod-sunod at ng higit pa sa mga inaasahan mo. Higit lalo sa aspetong pangmaterial. Magugulat ka. Agad-agad kang yayaman ng halos hindi mo rin inaasahan. Basta't nangyari na lang ng kusa at biglaan. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 5, 14, 23, 32, 43, at 45. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Darating ang maraming tulong na magmumula sa isang kaibigan.
Wala siyang ibang hangad at wala siyang ibang motibo kundi ang tulungan at alalayan ka. Alam niya na ang magkakaibigan ay dapat na nagdadamayan. Kaya naman mapapaisip ka, buti na lang at hindi mo inaway ang lahat ng mga kaibigan mo at may natira pang paisa-isa kahit na papano. Na siya palang todong tutulong sa iyo sa panahong ito ng kagipitan. Kasabay ng nasabing tulong mula sa ilang mga kaibigan, dagdag pang mga biyaya at pagpapala ang sabay na ring ipagkakaloob sa iyo ng may kapal. Mapalad na kulay ang green, paswerteng numero, or 17, 27, 38, 41, at 44. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Hinahanap mo ba ang taong magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran? Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, huwag nang mag-aksaya pa ng oras dahil ikaw mismo ay may kakayahang payamanin ang sarili mo. At habang pinayayaman mo ang sarili mo, maraming tulong ang ipadadala sa iyo ng langit upang madali at mabilis mong makamit at matupad ang nalalapit mong pagyaman na magsisimula na ngayon. Mapalad na kulay ang purple, maswerteng numero 2, 7, 11, 25, 29, at 42. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Ito ang panahon sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero upang suklian mo ng pagmamahal ang kabutihan ng iyong karelasyon. Hindi sapat na mahal mo nga siya pero kulang na kulang ka naman sa init, sa lambing at sa romansa. Kumuha ka ng pandilig, diligan mo siya at painitin upang sa ganoong paraan madulutan mo siya ng kakaibang sarap at sapat na ligaya. Sa pagsasalo sa sarap at ligaya, mararamdaman mo sa araw na ito ng mga puso, kapwa kayo pagpapalain ng nasa itaas, dagdag na biyaya at mga pagpapala ang walang tigil na ipagkakaloob sa inyong dalawa at sa inyong pamilya ng langit. Mapalad na kulay ang gray, maswerteng numero 1, 10, 28, 36, 41, at 43. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Nakita ng langit ang iyong kagandahan at ang kabutihan ng loob na matagal mo nang ginagawa sa iyong kapwa. Kaya sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, habang nagbibigayan ng mga pulang rosas at chocolate ang magsing-iro, ikaw naman ay gagantimpalaan ng langit. Kahit na wala kang ganong pagkilos, darating ng darating ang swerte at magagandang kapalaran.
Hindi lamang sa aspetong pangmateryal, kundi may bonus pang maligayang pakikipagrelasyon at mainit na pagmamahalan. Mapalad na kulay ang burgundy. Swerteng numero 7, 18, 25, 27, 31, at 42. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Kumukupas ang lahat dito sa mundo. Pero para sa iyo, ang kumupas na ay muling mananariwa, na ang ibig sabihin, muling mag-aalab ang pagtingin sa iyo ng nakatampuhan. Oo, muli mo siyang mamahalin. Kasabay nito, muling mananariwa ang mga biyaya at pagpapala na naudlot mong matanggap noong nakaraang buwan. Ngunit, parang tulo ng malakas na tubig sa gripo, muling ibabalik ng langit ang dati ng masagana at maramihang kinikita sa larangan ng hanap buhay, karir, negosyo, at pamumulitika. Suswertein ka ng ubod ng swerte at ito ay magsisimula na ngayon. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 8, 14, 19, 28, 34, at 41. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, sobrang malakas ang iyong enerhiya at lalo pang lumalakas. Kaya naman ngayon pa lang ay naglalabasan na ang mga swerte na noon pa ay nasa iyong katawan na. Magugulat ang iyong minamahal. Lalakas ka at makararami. Ganon din naman, mamamangha ang lahat sa nakagugulat at magandang kapalarang mahihigop ng nag-aapoy mong personalidad. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero 1, 9, 17, 20, 37, at 42. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero, mapalad ka sa dilang mapalad kaysa sa pangkaraniwang mapalad dahil ang mga hinihiling ng iba na magagandang kapalaran ay matatagpuan sa iyong karanasan at sa mismong mga mahal mo sa buhay. Higit lalo, ang mga kahilingang may kaugnayan sa salapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero 2, 11, 25, 29, 32, at 43. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sobrang ganda ang ipinapangako sa iyo
ng ikalawang linggong ito ng buwan ng Pebrero. Magsisimula ng matupad ngayon ng isa-isa at dahan-dahan ang lahat ng mga pinapangarap mo. Kaya wala kang dapat gawin kundi ang mangarap at mangarap pa ng mangarap upang ang lahat ng mga pangarap na ito ay agad-agad na ring matupad at tuluyang magkakatotoo. Mapalad na kulay ang lavender. Swerteng numero 9, 18, 24, 27, 39, at 40. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-21 ng Marso. Habang gumaganda ka, sinuswerte ka at sinuswerte rin ang mga mahal mo sa buhay. Nangyaring ganun dahil inurasyon na ng langit ang ikalawang linggong ito ng Pebrero na nagsasabing, ngayong araw na mga puso, magpapatuloy kang maswerte para makatulong ka sa kapwa mo. At patuloy ding mapupuno ng romansa, ng halik at pagmamahal ang buhay mo upang ang pag-ibig at ligayang ito ay maibahagi at mailipat mo naman sa iba. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero 3, 17, 25, 33, 38, at 43. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At pag wala kayong magawa, inaanyayahan ko kayong pasyalan nyo ang playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong. Nandyan ang ating playlist na Swerteng Guhit ng Palad. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng guhit ng palad na tinatawag ding palmistry, ay malalaman mo kapag pinanood mo nasabing playlist kung ano ang mga palatandaan ng isang taong yayaman sa pamamagitan ng guhit ng palad. Meron din tayong playlist na Swerteng Numerology. Sa pamamagitan naman ng pag-aanalisa ng birth date at destiny number, ay malalaman mo ang kapalaran ng isang tao. At sa ating playlist ay inilabas na natin ang mga birth date na yumayaman. At baka kabilang ka dyan ay panoorin mo ang ating Swerteng Numerology. At meron din tayong playlist na Swerteng Handwriting and Signature Analysis. Ito na may pag-aanalisa ng pirma at sulat kamay upang kapag binago mo ang iyong pirma o ang iyong sulat kamay, maladramatikong mababago din ang iyong kapalaran. Kung puro kabiguan, ay babaguhin mo lang ang iyong signature, ay magtatagumpay ka na at magiging maligaya. Itinuro natin yan sa playlist na Swerteng Handwriting Analysis. At sa mga nananaginip, ay meron din tayong playlist na Swerteng Panaginip at Lihim ng mga Panaginip. At ito namang interpretasyon natin sa mga panaginip ay binase natin sa scientific approach mula sa psychologist na si Carl Jung at si Sigmund Freud, ang technique na ginamit natin sa pag-i-interpret ng inyong mga panaginip. At siyempre pa sa mga mahilig sa horoscope, meron din tayong Swerteng Horoscope. Inisa-isa natin ang 12 zodiac sign, kung ano ang talagang sadlakan nilang kapalaran, ang kanilang weakness, at kung paano higit na mas magiging maligaya ang zodiac sign na Aries hanggang Pisces ay itinuro natin ang mga formula upang sila ay mas madaling magtagumpay. At sa mga mahilig sa punsoy, meron din tayong playlist na Swerteng Punsoy Tips. Sa playlist na ito, diniscuss natin ang basic punsoy.
para matuto kayong magpunsoy ng sarili ninyong bakuran at ng business site o ng inyong bahay. At hindi na kayo babayad pa ng malaking halaga sa mga punsoy expert. At yung bagong-bago nating playlist ay Swerteng Nunal. Sa pamamagitan ng playlist na ito, makikita mo o malalaman mo saang bahagi ba ng nunal ang nagsisinyalis ng pagyaman. Kaya panoorin mo ang ating Swerteng Nunal. At yung isa nating pinakabagong-bago at namamanahon, Prediction 2025. Sa playlist na yan ay diniscuss na natin at malalaman mo kung sino-sinong animal sign ang yayaman sa taong ito ng 2025. Sa nasabing playlist na Prediction 2025, diniscuss din natin sa isang YouTube video doon yung sino-sinong animal sign ang suswertihin sa taong ito ng 2025. At yung pinaka-latest natin ay mga swerting numero sa 2025 at mga swerting birth date. Ay, kaya pasyalan nyo ang ating Prediction 2025. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.